Good day mga ka-smiley, meron tayo ngayon ulit Honda Rebel 500, pero this time hindi natin ipapagalaw ni sir yung mga wiring. Tas nakaano pala siya, Night Ranger, so yung mayroong 7 modes. Tas meron na rin siyang ganyan, so marami na upgrade dito. So ang pinaka main ipapa-upgrade lang ni sir ay itong kanyang susian. Gusto niya kasi yung ating PKE, pero may sarili siyang PKE version. So, pero parehas lang naman ang wiring yun. So, yun ang ipapagawa ni sir. Ayan. So, ganyan yung wiring nung gumawa sa kanya. So, hindi ko alam kung paano ginawa yan dito. Pero makikita ko na. Mukhang dito sinilagay kasi may cable tie nga dito. Ayun. So, ganito yung dumaan yung wiring niya. Ayan. Kita nyo. Ganyan lang. O, diba? Ayan. So, hindi ko alam kung saan to galing. Yung dalawa na yan. Then, ito, sa ibabaw. So, meron lang siya, isang pirasong relay. Hindi ko alam kung nasan yung relay ng kanyang TDD. Ayan, siguro nandito nakatago yan. Pero hindi ko na ito i-access. Ayan, ito yung pinapaliwanag ko kay sir na dapat aayusin ko. Pero, maybe next time na lang. Ayan. So, buti hindi pa si sir naka-solo seat, yung walang pillion. May lalagay ko pa dito yung ECU nung PKE niya. Ayan. So, okay. Tapos na yung ating install ng PKE sa Rebel 500. So, actually hindi siya totally PKE. Ang sikreto nitong device na to is pwede na siyang gamitin through phone. So, itong mga nakikita nyong buttons dito, meron din siya dito sa phone. So, ang pinakang main na tawag ko dito is Bluetooth alarm. So, ma-access mo siya through phone kahit hindi mo dala tong key na to or kahit masiraan ka na nito. Tapos, ang safety nito, kung sa mga magtatanong, syempre pwede ito ma-access ng ibang Bluetooth. Pwede mo pong i-change yung password nito for safety para siguradong ikaw lang yung makaka-connect dito sa device na to. Para hindi makakonect yung iba. So, ayun. So, nandito yung change password niya. Ayan. Okay. So, ayun. Test muna tayo dito sa remote. So, dalawang ito, unlock tapos alarm. Ayan. So, pag mag-alarm, galawin natin. Ayan. So, nag-alarm siya. Then, off. Then, ang on naman, dalawang kidlat. So, same pa rin ng mga normal na remote. O, diba? So, off. Ayan. Tapos, sa susi, ayan. So, ganun pa rin. Pwede pa rin siyang i-open sa susian. Ayan. Pero ang kinaganda nito, pag in-alarm to dito, patay siya. Yan. Mag-o-off siya kahit naka-on yung susi. Ayan. Kasi naka-alarm na. So, off. Then now, ang huling test natin ito, pinagmamalaki nitong device na to is yung Bluetooth. So, ito yung kidlat niya, yung start engine. So, dalawang kidlat to. Dalawang pindot. Ayan. Diba? So, kahit cellphone lang yung dala mo, okay na okay. Yan. Then, off. Yan. O, diba? So, tapos dito, dahil hindi na to pinagalaw ni sir kasi next time na lang daw. Next time niya paayos yung harapan. Yun dito na lang, i-demo ko to. So, kanina sa unang video, hindi maganda yung pagkakakabit dito. Bara-bara. So, ginanito ko na muna siya. Tapos, dulo to dulo, nakahinang na yan. Pansamantala. Tapos, sa lahat ng negative niya, dito ko nilagay. Tapos, yung negative rin dito. Kabila. So, sinundan ko na muna yung ginawa ng iba, pero hindi ko na dito binaklas. Tapos, ang main positive na natin, tulad pa rin ng dati, dito ko na siya kinuha. Kasi, isa lang naman connection ito. So, pag nagtatanggal na si sir ng battery niya, madali na lang. Positive and negative lang. Wala na siya ibang aalalahaning mga terminal pins. So, ito, yung buzzer naman, unang-una sobrang lakas nito, nakakabulabog. Pinalitan natin siya ng maliit na buzzer. So, ito yung ating
Ito yung para dito. Sa alarm na to, ito yung dalawang relay. Ayan. So, ganyan yung setup natin. So, saktong-sakto siya sa upuan ng Rebel. So, ganyan ang pwestuhan. Ayan, sa mga gusto gumaya. Then, gumawa ako ng, ito, hindi ko na ginamit yung, kasi masyadong manipis ang wire nito. So, hindi ko recommended to, lalo na to big bike. So, gumamit ako ng Japan wire, ayan, para plug and play na siya. Para kung masira man to, ang mismong papalitan na lang ni sir, ito. Ayan. So, ayan, ganyan sa kalinis. So, next time, papaayos to ni sir. Oh, yun lang mga ka-smiley. Salamat.